Good morning guys! Kumusta guys? Welcome back uli sa ating munting channel. Ito ngayon, dito tayo sa ating project na wall mounted aircon. Ayan. Kita nyo guys yung abang natin dito. Meron na siyang home run at may copper tube. Meron drain pipe. Yan. Yan yung ating abang sa kakabit nating AC aircon. So, ito nga pala guys yung ating wall mounted na gray ang kanyang model, split air conditioning. Yan. So ito yung ikakabit natin dyan, no? At bagong delivery ito rito sa site. So bali ito guys ay 1.5 ton yung kanyang capacity. Yan yung 18A. Yan yung kanyang capacity. So ikakabit natin ito dito sa nakaabang na butas. Unahin natin guys buksan itong kanyang indoor unit kasi kukunin natin yung kanyang pinaka bracket. Yung kanyang bracket ang ating gagamitin doon. So guys, yan, binuksan na natin. At tanggalin natin yung plastic. Napaka-importante nito guys na makuha mo natin yung kanyang bracket, no? Kasi dito tayo kukuha ng sukat doon sa kanyang butas. So ayan guys, yung kanyang bracket, nilagyan natin ng marking yan. Kasi doon natin susukat yung kanyang low side at saka high side. So madali lang ito guys sa pag-install, medyo marami lang tinatanggal. So ayan, sukatan na natin ito. Yan, may marking. Depende kung ano yung idea nyo. Sa akin guys, ganito ginagawa ko. Pag nakakabit ako ng indoor, nalagyan ko muna ng marking para doon sa kanyang copper tube para pantay yung kanyang sukat. So ayan, yung marking niya guys. So dito natin ilalagay yung kanyang L. Yung kanyang L, ibig sabihin niya na low side. Yan, sa kabilang naman, ito yung high side. So ayan guys, dalawa lang naman na copper yan. So tapos yan guys, isusukat natin ito sa wall. Ayan. Tapos bubutasan natin uli ng malaki-laki kasi maliit yung butas natin kanina. So ayan. So bali yung ang height nito guys ay magmula sa kisa may 15 cm. So yung butas natin ay maliit, no? So lalaparan natin yan guys. Yan. Bubutasin uli natin. A few moments later. So ayan guys, kabit ko na yung kanyang bracket at nabutasan na natin ng malaki. At kinakabit ko na yung kanyang insulation. So dapat magkahiwalay po guys yung kanyang insulation kasi yung isa dyan mainit, yung isa malamig. So hiwalay. Yung isa 1/4 at yung isa 5/8. So ayan guys. So katapos ating may lagyan insulation, lalagyan natin ng flaring. So ipi-flaring tools natin guys, no? Kailangan pantay doon sa kanyang flaring. Bubuka natin para walang singaw guys. Kailangan maganda yung pagkaka-flare natin dito at maayos. Kailangan pantay na pantay doon sa kanyang flaring tools at walang magiging tagas kasi nasa loob ito ng kanyang loob ng butas ng semento. So ayan guys, ayusin lang natin at siguraduhin natin pantay yung kanyang flaring, no? Ayan, ganyan lang guys ang paglalagay ng ng flaring, no? Lagyan natin ito ng lock para bubuka yun doon sa unahan. Dahan-dahanin lang natin ito guys kasi ito ay medyo malambot yung kanyang pagkakaper. So ayan guys, tapos ko na yung kanyang flaring, isusukat natin yung kanyang sa indoor, sa likod. Ayan. Napaka-importante ito guys yung kanyang flaring kasi pag hindi maganda yung pagpe-flare natin, sayang yung preyon.
So ayan guys, balik tayo rito sa kanyang indoor unit, no? Pasisingawin muna natin yung chemical na nakapa-imbak sa loob. Kasi guys, pagka brand new yung nabili yung ganito, ay meron siyang chemical. Mabaho ang amin nito guys. Pasisingawin lang natin yan. At pag nasingaw na natin yan, sasalpak na natin yan sa taas. So papakita natin kung paano natin sasalpak yan dun sa kanyang bracket. So ganyan lang guys, no? Pagkatapos na sumingaw yung kanyang chemical, so babalik natin yan sa taas. Kakabit natin ng dahan-dahan. So ayan guys, at lumalabas na yung kanyang chemical. Medyo mabaho ito guys, ano? At pag tatanggal kayo nito guys, ay kailangan na meron kayong mask. Kasi napakabaho ng singaw. So ayan. So ito nga pala guys, pagka sinasalpak natin, ay kailangan na tatanggalin natin yung kanyang mga accessories, ano? Tatanggalin natin yung kanyang mga filter, ayan, yung kanyang cover, tapos yung mga lover niya, tatanggalin natin. Isa-isa natin itong babaklasin kasi hindi ito natin may kakabit ng ganyan, isang buo na yan. Kailangan tanggalin muna natin yung kanyang mga cover. So ayan guys, ito yung kanyang pinakatakip. Tapos kanyang lover, tanggalin natin. Ayan. So dahan-dahan lang ang pagtatanggal ito guys kasi yung iba kasi ito plastic lang, ano? May tendency kasi na masira o kaya mabiyak. Yan. Dito guys, may mga tornilyo yan dito. Ayan, no? May dalawang tornilyo. Yung sekreto niyang tornilyo kung hindi nyo mapapansin. Yan. May dalawang tornilyo yan na natatakpan. So baka kung gagawa kayo ng ganitong aircon, kung mapapansin nyo, pag hindi nyo matanggal yung cover, ay may dalawang tornilyo. Kanyang tornilyo na ano. Ito naman yung kanyang control box. Ayan, tatanggal natin yung cover ng control box. Ayan. Dito natin itatap yung kanyang main. Ayan. Ayan ang kanyang control box sa terminal block. So ayan guys. Sunod natin tanggalin itong kanyang control ng remote. So ayan yung kanyang remote controller niya na control. Napansin nyo guys. Isa natin tatanggalin muna. Ayan, at medyo mahirap baklasin yung iba kasi dito. Halos nakalak yung mga gilid niya. So dahan-dahanin natin na nagbabaklas guys kasi yung iba kasi nito ay may mga sekretong lock. So sundot-sundutin lang natin. Tapos ay anuhin natin yung pinakagilid kasi may mga sekretong lock yan sa gilid. So ayan, tatanggalan natin ng isa-isa. So tsaga-tsaga lang yan guys, oh. Ayan, yan. So tanggalan yung takip. Pinakatakip ng so ayan guys. Ayan yung kanyang kabuuan. Pakita natin. Tabi muna natin ito. Baka mabasag. So ito na guys yung kanyang loob. Kakabit na natin ito ngayon doon sa taas. So ayan guys, ganito lang yung kanyang pagkakabit sa kanyang bracket, no? May dalawang ano yan, sabitan sa gilid. Hindi niya papansin. Ayan guys. So dahan-dahan lang natin ito sasalpak sa taas. Ayan. So tingnan natin dito sa ilalim, ano? Ayan. Yun, oh, yun yung kanyang yung dalawang butas na yun, doon natin nilalagay yung dalawang nakausli. Yan, sa kanyang bracket. Yan. So, pagka naisalpak naman natin yun guys, ay maalawa na tayo magtrabaho. So, ganun lang guys, ano. Uunahin muna natin yung bracket na ikabit bago yung kanyang unit. So, ayan, naikabitan natin at unahin muna natin ikabit yung kanyang
drain hose water, no. Yan, balatan lang natin to, huwag natin to puputulan para mahaba-haba, no. Tanggalin natin yung pinakakanyang tape doon sa pinakadulo, tapos ipapasok natin to doon sa kanyang PVC pipe drain. Yan. So unahin natin yan, yung kanyang drain hose. Sasagad na natin. Huwag natin puputulin kasi pag pinutol pa natin yan, iiksi na, at saka sakaling bumara, aapaw yung tubig, no? Susutan natin kasi malamot lang naman yan. So yan, nasalpak na natin yung kanyang drain hose. So sunod naman natin yung kaya flaring tools, yung sinabi ko kanina. Yan, i-align natin ng maayos ito guys, kailangan hindi tabingi para hindi sayang yung preyon na nakakarga nito guys. So ayan, tapos gagamit tayo rito ng Teflon tape. Napaka-importante guys itong Teflon tape para walang singaw. So ayan guys, yan, nakasentro na, no. Tapos babalutan natin ng Teflon tape yan. Tapos dahan-dahan lang natin pipihitin, ilalak natin. At tapos ikabit ko na rin yung kanyang wire, yan. So dahan-dahan lang natin itong ilalak. Nalagyan natin ito ng Teflon tape. So yan guys. So guys, ayan na, nailak na natin yung kanyang flaring. Ayan. So kompleto na tayo, no. So guys, kita nyo guys. So ganun lang guys ang paglalagay ng pagdudugtong sa flaring nya, no. So yan guys. So okay na tayo dyan. Sasalpak na natin. So ito, so naikabit ko na lahat. Ayan. So ang kulang na lang natin dito ay yung kanyang wiring, no. Itong wiring na lang ikakabit natin sa terminal block. Ito na lang. Pagkatapos na nakabit yung terminal block sa yung kanyang wire, tapos na, no. Ganun lang kadali guys. So nakabit ko na yung kanyang main, yan yung neutral line, tapos yung sa control nya. So ayan, bali 4 lang na kable yan. Panlima yung kanyang earthing. So napaka-importante guys ang may earthing, no. So ayan guys So kompleto na natin, no. Tapos sikapin lang natin ng maayos. Nakuberon ko na rin, no. Ayan, kung ano, hindi naman kayo maliligaw nito guys kasi merong diagram sa kanyang pinakatakip. Meron siyang diagram sa may control box. So ito yung kanyang sa remote, yan, sa may sensor. So kung wala pa tayong remote, pwede natin itong gamitin itong auto. So lahat naman ng mga AC may ganyan Kaya lang medyo nakatago yung kanyang auto pagka hindi nyo binuksan. So ayan guys, kahit wala mo ng remote, ipinutin na natin yung kanyang pinaka-auto. So ayan guys, kompleto ko na ang ating wall mounted AC. Ayan, nakabit ko na yung kanyang control, yung kanyang lower. So kompleto na tayo guys. So ayan. So dandahan ko lang kinabit yan guys, hindi ko na pinakita yung video kasi haba pa. So ganun lang guys, step by step ang pagkakabit natin simula sa nang dumating ito hanggang sa pagbukas, hanggang sa paglalagay ng bracket at paglalagay ng unit. So ganun lang guys, at napakasimple lang ikabit yung kanyang 1.5 ton na indoor unit ng Gree. So ayan, kitang-kita nyo naman guys, So ganun lang, no. Itong butas guys ay patatapalan na lang natin yan. Madali na yan guys, semento yan lang naman yan. So ayan guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood.